China naglabas ng plano para sa isang massive space aircraft carrier na pwedeng mag-hover sa dulo ng kalawakan. Mga military vehicles, nakita na tumatakbo papuntang Beijing sa kabila ng kaguluhan sa hanay ng kanilang mga sundalo. Ang Pilipinas naman, first time, nabibili ng modular towed array sonar systems para sa ating Navy. Game changer ito. Stay tuned, kasi mamaya, aalamin natin kung bakit habang ang China ay nagpapakitang gilas with their Star Wars level na space carrier, may something dark na nangyayari sa loob ng kanilang military. Purges, mysterious deaths, and tanks rushing to the capital. Parang action movie, pero real-time ito. Una sa lahat, let's talk about China's latest flex. Ang Luanyao Space Aircraft Carrier. Picture this, 242 meters long, 684 meters wide, hovering at the edge of space. Para siyang Star Destroyer, designed to carry 88 unmanned stealth jets at capable daw na mag-launch ng hypersonic missiles anywhere in the world. Sounds impressive, diba? But here's the catch. Experts are calling it science fiction, propaganda. Walang existing technology para gawing lumipad yan. Chinese state media claims this could be ready in 20 to 30 years. So ano? 2045? 2055? Charles R. Smith, journalist, even mocked this, sabi niya. Meanwhile, in the real world, high-ranking generals in the Chinese army are becoming an endangered species due to over-purging. Ouch! Savage pero totoo. Bakit nga ba sila nagpapakitang gilas? Simple lang, distraction. Kailangan nilang i-project na malakas sila. But the reality? Far from it. Kasi habang busy sila sa space carrier propaganda, may mas malaking problema silang hinaharap. January 31, 2026. Kumalat online ang videos ng armored vehicles at tanks repainted with police markings tumatakbo sa Beijing. Residents heard aircraft engines at sunod-sunod na putok ng barel. Ano ba talaga ang nangyayari? Zhang Yuxia, second-in-command ng Chinese military at longtime ally ni Xi Jinping, biglang inaresto. Then, Hui Dong, Vice Chairman ng Central Military Commission, namatay habang nakadetain. Tests showed lethal toxins sa katawan niya. Hindi suicide. Ito ay murder. Hui Dong wasn't just any general. Siya ay trusted ally ni Xi, personally promoted to general noong 2019. Tapos, biglang arrested. Tinorture? Nilason? Ang buong 7-member team ng Central Military Commission collapsed na. Si Xi Jinping na lang at one other person ang natitira. Dr. Feng Chongyi said, ang faction ni Xi ay lubusang nakabasag ng mutual trust. Ngayon, lahat ay natatakot. Bakit nga ba pinupurge ni Xi ang sarili niyang mga general? Miles Yu, professor sa US Naval Academy, wrote, communist dictatorships demand absolute loyalty. Pero dahil hindi ito ma-verify, ang result ay paranoia. Hindi magtitiwala si Xi kahit kanino. Ang mga taong malapit sa kapangyarihan ay ang mga pinaka-useful, pero pinaka-nanganganib din. Alam ni Zhang Yuxia ang secrets ni Xi. Tumutol siya sa Taiwan plans kasi alam niya na maraming batang sundalo nila ang mamamatay pagdaong pa lang sa beach ng Taiwan. At hindi ito nagustuhan ni Xi. Kaya ano ginawa? Eliminated. Ito ay hindi governance. Gang-like infighting ito. Since the 20th Party Congress, 2 vice chairman has been removed, 2 defense ministers under investigation, rocket force dismantled, 9 na generals expelled. Over 1/3 ng generals na personally na-promote ni Xi, na-purge na.
Isipin mo, 1/3 ng mga taong ikaw mismo ang pumili. Wala na ngayon. Habang nalulunod ang China sa chaos, ang Pilipinas ay strategic at focused. The Department of National Defense ay pipirma na ng contract for modular towed array sonar systems para sa Raja Sulaiman class patrol vessels. Canadian firm Geospectrum Technologies, subsidiary ng Israeli Elbit Systems, will supply 3 TRAPS systems. Malaking bagay ito. These systems can detect submarines, torpedoes, surface vessels. Ginagamit ng Royal Canadian Navy for anti-submarine warfare. Ito ay magiging first towed array sonar systems ng Philippine Navy. Game changer para sa maritime defense. While China builds fantasy carriers and purges generals, tayo bumubuo ng tunay na depensa. Walang propaganda. Solid upgrades from proven allies. Connect natin ang mga dots, mga ka-pulse point. China releases flashy space carrier videos, parades missiles, flexi sa South China Sea. Pero ang totoo, sobrang gulo-gulo na ang military nila. Mga top generals kung hindi patay ay arrested. Trust level ay wasak. Si Xi ay sobrang paranoid na mawala sa kapangyarihan. Political commentator Lee Yongming, ang purge ay temporary stability lang, pero pinapabilis ang pagbagsak ng rehimen. Videos ng tanks papuntang Beijing ay kumakalat pa rin, kahit paulit-ulit nilang burahin. Even military resistance nasa orders. Ito ay fragility, hindi strength. Habang bumabagsak ang China from within, Pilipinas tahimik na lumalaki. Hindi nag-iingay, bumubuo ng real capabilities. Mas maingay ang gawa kaysa animation. Pwede mangarap ang China about space carriers at missiles. Pwede maggastos ng bilyon sa propaganda. Pero wala yang silbi kung bulok ang foundation. Ang rehimen na binuo sa takot at purges ay babagsak sa sarili nitong timbang. Hindi ka makakabuo ng imperyo kung abala ka sa pagpatay ng sarili mong generals. Miles Yu said it best. Ang mga diktador ay hindi bumubuo ng strong armies. Sinisiguro lang nila na hindi sila babarilin ng sarili nilang sundalo. Yan ang pagkakaiba ng superpower at super paranoid power. Kaya sa China, habang kayo busy sa purges at CGI space carriers, nandito kami sa Pilipinas. Tahimik, strategic, bumubuo ng tunay na depensa. Ang tahimik na ilog ang malalim. So ano sa tingin nyo? Ang space carrier ng China? Strength o desperate distraction lang? Drop your thoughts sa comments below.